Hindi nagsisimula ang kahirapan kapag walang laman ang pitaka. Siya ay ipinanganak ng matagal bago, sa paraang iniisip natin at ulitin ang ating sarili sa pag-iisip. Maaari mong gastusin ang iyong mga araw na kumbinsihin ang iyong sarili na ang buhay ay hindi patas, o na ay hindi kailanman magkakaroon ng sapat na pera, ngunit ang katotohanan ay naiiba, ang kahirapan ay namamalagi higit sa lahat sa mindset. Hanggat pinangungunahan niya ang kanyang mga saloobin, walang mga mapagkukunan sa pananalapi ang mananatili sa mahabang panahon. Ang pera ay tatakbo sa pagitan ng mga daliri tulad ng tubig, kahit gaano kakikitain. Karaniwan na makita ang mga taong nagsusumikap, tumatanggap ng makatuwirang sweldo, at nananatiling natigil sa parehong sitwasyon sa pananalapi taon-taon. Sa unang sulyap, ang lahat ay tila sa iyong pabor, kalusugan, mga pagkakataon, kahit na isang maliit na swerte. Ngunit bakit pagkatapos ay walang nagbabago? Dahil ang iyong paraan ng pag-iisip ay nagbabago ng anumang kayamanan sa pulbos. Ang isang matandang karunungan ng mga Hudyo ay inihahambing ito sa isang patag na florera. Kahit gaano karaming tubig ang ibubuhos mo sa loob nito, kung may mga bitak, ang nilalaman ay palaging makatakas. Katulad nito, ang isang isip na nakondisyon sa kahirapan ay nagtatanggal sa lahat ng natanggap nito, maging pera, oras o pagkakataon. Kadalasan ang kahirapan ay hindi minana mula sa kung ano ang nawawala sa bulsa, ngunit sa pamamagitan ng mga paniniwala at gawi na inuulit natin ng walang tanong. Sa makatuwid, ang buong henerasyon ay hindi gumagalaw habang ang iba ay natutong masira ang siklo na ito. Ngayon, galugarin natin ang 5 mga prinsipyo ng tradisyon ng mga Hudyo na bumubuo ng kahirapan sa kaisipan minsan at para sa lahat. Hindi sila limitado sa pagtuturo kung paano kumita ng pera, ngunit kung paano mag-isip, makita at kumilos ng iba. Kung wala ang panloob na pagbabagong ito, walang kapalaran ang napapanatili. Sa kanya, kahit na ang maliit na nagsisimula upang lumago at ang buhay ay nakakakuha ng isang bagong kurso. Ang kahirapan ay bihirang lumitaw mula sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Nag-aayos ito kapag pinagtibay natin ang mga saloobin na nakawin ang ating kinabukasan. Ang ilan ay tumatanggap ng sweldo at ginugol ang lahat kaagad sa mababaw. May mga naghihintay para sa iperpektong sandali na magsimulang mabuhay, ngunit ang sandaling ito ay hindi dumating. Ang iba ay ipinagpaliban araw-araw, bukas magsisimula ako, at bukas ay hindi siya nakakita. Ang mga taong ito ay hindi mahirap dahil sa kakulangan ng swerte, ngunit dahil ang kanilang isip ay puno ng mga pamantayan na nagpapanatili sa kanila na nakulong. Ang kahirapan sa kaisipan ay kumikilos ng tahimik ngunit nagwawasak. Ito ay ang pagkahilig na mabiktima sa halip na humingi ng higit pa. Ito ay ang paniniwala na ang isang tao ay darating upang malutas ang kanilang mga problema. Ito ay ugali ng pagpapaliban at pagpapaliban hanggang sa lumipas ang buhay. Ito ay ang labis na pananabik para sa pagyakap sa lahat ng sabay, nang hindi nakatuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Nakita ko ang mga taong nagsabi, kung nakatira ako sa ibang bansa, mayroon kang isang mas mahusay na trabaho o iba't ibang mga kondisyon, ang lahat ay magkakaiba. Gayunpaman, nakalimutan nila ang isang mahalagang detalye, sinamahan sila ng kahirapan saan man sila pupunta, sapagkat wala ito sa mga panlabas na kalagayan, ngunit sa kanilang mga pamantayan ng pag-iisip. Ginagawa ng autocomplacence ang kahirapan na ito na walang hanggan. Bumulong siya, gumagawa ka na ng sapat. Maaari itong magpahinga. Hindi mo ito kasalanan kung ang mga bagay ay hindi gumana. Lahat ay malulutas ng mag-isa. Ngunit ang katotohanan ay naiiba, walang nagbabago hanggang sa mabago mo ang iyong paraan ng pag-iisip. Tulad ng itinuro ng mga Hudyo, ang kahirapan ay isang sakit ng mga gawi. Kung ang sakit ay nasa gawi, ang paggaling din. Ang unang prinsipyo ng millennial wisdom na ito ay simple ngunit malakas, pahalagahan ang maliit. Sinira niya ang mapanganib na paniniwala ng hindi magandang pag-iisip, ang ideya na ang mga magagandang tao lamang ang mahalaga. Nakilala ko ang isang tao sa aking pamayanan na tinawag na Mise. Sumali siya sa mga barya, pinanatili ang bawat sentimo sa magkahiwalay na mga sobre. Ito ay hindi kahit na pera, ang mga kapitbahay ay pinaglaruan. Nag-aaksaya siya ng oras. Pagkalipas ng mga taon, ang lalaking iyon ay nagbukas ng isang tindahan, pagkatapos ay isa pa. Nag-aral ang kanyang mga anak,
ang kanyang bahay ay puno ng buhay, habang ang mga tumatawa sa kanilang mga ekonomiya ay sumunod sa mga walang laman na kamay. Ang mga modernong may akda tulad ni James Clear ay nagpapatibay sa ideyang ito. Ang mga gawi ay gumana bilang interes ng tambalan. Ang isang maliit na aksyon, paulit-ulit na daang beses, ay nagiging nakakagulat na mga resulta. Ang mahinang mindset ay kinamumuhian ang maliit. Ano ang pagkakaiba ko na save ko ngayon o hindi? Ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng isa pang pahina? Ngunit eksakto sa detalyeng ito na ang hinaharap ay itinayo. Tulad ng sinabi ng karunungan ng mga Hudyo, sino ang humahamak sa maliit na nawawala ang dakila, sapagkat ang dakila ay palaging ipinanganak ng maliit. Sinabi ng aking lola, kung magaan ang kandila sa isang araw, ang bahay ay hindi kailanman magiging madilim. Kaya sa buhay, kung pinahahalagahan mo ang bawat maliit na pagsisikap, magtatayo ka ng isang mas malinaw na bukas. Ang paggalang sa maliit ay nangangahulugang pag-iimbak ng isang barya, kapag walang tunay, magbasa ng isang pahina kung walang enerhiya para sa isang kabanata, gumawa ng isang gawain kapag wala oras para sa 10. Ang saloobin na ito ay sumisira sa kahirapan sa kaisipan, sapagkat laging pinapahiya kung ano ang tila hindi gaanong mahalaga, habang ang kayamanan ay nabuo lamang kung saan ang maliit ay pinahahalagahan bilang batayan ng dakila. Ang pangalawang prinsipyo ay ang parehong pagbabagong anyo, kumilos ngayon nang hindi naghihintay. Ang kahirapan sa kaisipan ay nagpapakain ng isang palaging kasinungalingan, maghintay, ngayon hindi ito oras. Kaya't ang mga bagay ay gumaling. Ngunit ang tilogot na ito ay hindi darating. Ang isang matandang talinghaga ay naglalarawan nito, sinabi ng isang alagad sa rabi, nais kong mag-aral, ngunit mayroon na akong trabaho, pamilya, responsibilidad. Kapag huminahon ang lahat, magsisimula ako. Sumagot ang rabi, inaasahan mong matuto ang katahimikan, ngunit natututo na magdadala ng katahimikan. Kung inaasahan mo ang perpektong sandali, hindi ito darating. Magsisimula na ito ngayon at ang sandali ay magiging perpekto. Nakita ko ito na nangyari ng maraming beses. Pinangarap ng isang binata na simulan ang kanyang negosyo. Una ay magtataas ako ng mas maraming pera, pagkatapos ay magsisimula. Ngunit nawala ang pera at muling ipinagpaliban siya. Ang isa pa ay nagsimula mula sa simula, may utang na loob, walang mga mapagkukunan, ngunit kumilos. Ang iyong negosyo ay umunlad. Ang mga mananaliksik tulad ng Nassim Taleb ay tumawag sa anti-frugality, sila ang hindi sakdal na mga kondisyon na nagpapatibay sa atin. Ipinaliwanag ni Daniel Kahneman, nililin lang tayo ng ating isip na naniniwala na ang mahirap ay maaaring ipagpaliban. Ngunit bukas ay magiging mas mahirap. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, ang mga umaasa sa nais na hangin ay gumugol ng kanilang buhay sa beach. Ang paraan ay magbubukas lamang sa mga naglalakad, kahit na sa ilalim ng mga bagyo. Nakilala ko ang isang babae sa aming pamayanan na may 3 anak at isang maisakit na asawa. Sinabi ng lahat, ngayon hindi ito oras. Ngunit nag-aral siya sa gabi sa kandila. Pagkalipas ng mga taon, siya ay naging isang medikal. Kung inaasahan ko ang tamang oras, nasa merkado pa rin ito. Ang kahirapan sa kaisipan ay nagpapakain sa paghihintay. Ang kayamanan ay ipinanganak ng aksyon sa kasalukuyan, kasama ang mga mapagkukunang mayroon ka ngayon. Ang pangatlong prinsipyo ay pantay na pangunahing, panatilihin ang iyong salita sa iyong sarili. Kung wala ito, ang anumang panaginip ay gumuho. Nakilala ko ang 2 lalaki, ipinangako ng isang tao sa kanyang sarili. Sa buwang ito nagsisimula akong mag-save, ngunit palaging excuse, isang holiday, isang pag-aayos, isang emergency. Ang iba pa, kahit na may kaunti, natutupad ang ipinangako niya. Sa paglipas ng panahon, ang una ay nanatiling hindi gumagalaw, ang pangalawang built security. Ang disiplina sa sarili ay ang pundasyon na nagpapanatili ng lahat ng mga nagawa. At pakiramdam kung paano ito nagpapalakas sa iyong paraan. Ang 5 mga prinsipyong ito ay hindi mahiwagang mga formula, ngunit ang pundasyon ay binuo araw-araw. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nananatili sa kakulangan at ang pagsulong patungo sa kasaganaan ay wala sa mga panlabas na pagkakataon, ngunit sa panloob na pareho. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng 1,000 napakatalino na mga ideya, ngunit kung hindi niya ito ginagawa sa mga konkretong kilos, mawawala sila tulad ng usok. Ang isa pa ay maaaring mailimitadong mga mapagkukunan,
ngunit kung ilalapat mo ang mga alituntuning ito na may disiplina, makikita mo ang iyong mundo na magbabago, hindi magdamag, ngunit hindi maibabalik. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, ang mahihirap ay hindi ang may maliit, ngunit ang laging nais ng higit pa. Ang mental na kahirapan na ito ay nagpapakain sa talamak na hindi kasiya, siya, ang patuloy na paghahambing, ang kawalan ng kakayahang pahalagahan ang mayroon ka. Ang tunay na kayamanan ay ipinanganak kapag natututo tayong magtrabaho sa kung ano ang mayroon tayo, sa halip na ikinalulungkot kung ano ang kakulangan natin. Kinumpirma ito ng mga modernong pag-aaral sa sikolohiya ng ekonomiya. Ang mga taong naglilinang ng pasasalamat at nakatuon sa mga mahahalagang bagay ay may posibilidad na gumawa ng mas matalinong mga desisyon sa pananalapi at upang makabuo ng pamana sa isang napapanatiling paraan. Tingnan ang kaso ng isang magsasaka na nakilala ko. Habang ang kanyang mga kapitbahay ay naituwid sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong makina at mahimalang ibuto, nakatuon siya sa pagpapabuti ng kalidad ng kanyang lupain, na iwasan ang mga buto ng pinakamahusay na pag-aani at muling pag-iingat ng kita ng may pag-iingat. Hindi ito ang pinakamayaman sa rehiyon, ngunit ito lamang ang natutulog ng tahimik, nang walang utang. Ang kanyang kayamanan ay wala sa mga numero ng bangko, ngunit sa seguridad ng pag-alam na matatag ang kanyang sistema. Ang mga nagtatayo ng kung ano ang mayroon sila, hindi kailanman mabibigyan ng lupa, anya. Ang parehong napupunta para sa kaalaman. Maraming mga tao ang nag-iipon ng mga kurso, libro at impormasyon, ngunit hindi kailanman nag-a-apply ng anuman. Ang iba, tulad ng isang rabbi na nakilala ko, ay nakatuon sa kanilang sarili sa nangingibabaw sa isang lugar ng malalim. Pinag-aralan niya si Talmud tuwing umaga, hindi upang mangolekta ng karunungan, ngunit upang manirahan ayon sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang reputasyon bilang isang matalino at maaasahang tao ay nakakaakit ng mga pagkakataon na hindi mabibili ng pera. Malinaw ang aralin, ang lalim ay nagtagumpay ng mababaw. Sino ang nagsasabing PE sa lahat, talagang hindi gumagawa ng anuman? Narito ang kabalintunaan na kakaunti ang naunawaan, ang kasaganaan ay nagsisimula sa paghihigpit. Kapag natutunan mo, hindi upang sabihin na hindi sa mababaw, lumilikha ito ng puwang para sa mahahalagang pag-unlad. Ang isang chef ay hindi gumagamit ng lahat ng mga sangkap sa merkado sa isang solong plato, pinipili niya ang pinakamahusay at tumutugma sa kanila ng mastery. Katulad nito, ang isang mayamang buhay ay hindi napuno ng mga bagay, ngunit ang isa kung saan ang bawat elemento ay mailayunin. Ang mga pag-aaral sa minimalism at pagiging produktibo ay nagpapakita na ang mga taong aalis ng hindi kinakailangang pakinabang hindi lamang oras, ngunit kalinawan ng kaisipan upang makilala ang mga tunay na pagkakataon. Ngayon isipin ang paglalapat ng mga alituntuning ito sa isang pinagsamang paraan. Isa, halaga ang maliit, ang binhi, panandang pandagdag kumilos ngayon, plantar, katumbas equals disiplina, namamahala araw-araw. Dalawa, sumunod sa mga pangako sa sarili, panloob na kumpiyansa, panandang pandagdag humingi ng kahulugan, malinaw na direksyon, katumbas equals na babanat, lakas upang magpatuloy. Tatlo, sabihin ang hindi isa mababaw, focus, panandang pandagdag gumamit ng pera bilang isang tuol, hindi isang pagtatapos, katumbas equals kalayaan, may malay, tao na mga pagpipilian. Ang resulta ay hindi lamang materyal na kasaganaan, ngunit isang bagay na mas malalim, autonomiya. Ang kakayahang mabuhay alinsunod sa kanilang sariling mga halaga, nang walang pag-hostage sa mga pangyayari o opinyon ng iba. Tulad ng sinabi ng pilosopo na si Seneca, ang may kaunti, ngunit ang nais ang mahirap. Ang tunay na kayamanan ay nasa mastering ang iyong mga hinahangad, hindi pinangungunahan ng mga ito. Kaya ang pangwakas na paanyaya ay ito, simulan kung nasaan ka, gamitin kung ano ang mayroon ka, gawin ang maaari mo. Huwag maghintay para sa itamang oras, siya ay isang ilusyon. Huwag ihambing sa iba, ang iyong paglalakbay ay natatangi. At higit sa lahat, tandaan, ang bawat maliit na aksyon ngayon ay isang ladrilyo sa pagtatayo ng bukas. Ang kahirapan sa isip ay sumisira sa mga martilyo araw ng mga malay na pagpipilian. Ang kayamanan, sa kabilang banda, ay hindi isang patutunguhan, ngunit isang paraan ng paglalakad. At ang landas na ito ay nagsisimula ngayon, sa susunod na hakbang na magpasya kang gawin. Mayroong isang sinaunang karunungan na nagsasabing, siya na nagpapanatili ng araw ay nagpapanatili ng buhay.
Hindi ito bukas, ni pagkatapos, o kung ang mga kondisyon ay perpekto. Nagsisimula ang lahat sa hakbang ngayon. At narito ang katotohanan na nakalimutan ng marami, hindi ka mahina. Ang mangyayari ay, unti-unti, ang lakas ng disiplina at ang kahulugan ng layunin ay nawala sa araw-araw na buhay. Ngunit hindi sila lumabas, nakatulog lang. Gisingin sila. Kapag nailigtas mo ang ugali ng pag-arte ng maihangarin, ang kahirapan sa kaisipan ay hindi lumalaban. Natunaw ito tulad ng fog sa araw, dahil ang pag-iisip na abala sa gusali ay walang silid para sa downtime. Kung gayon, ang buhay ay nagiging makabuluhan, isang hakbang sa bawat oras. Hindi para sa mahika, ngunit sa pamamagitan ng pagpili. Hindi ito isang tawag sa pagiging perpekto, ngunit upang magsanay. Upang gawing patutunguhan ang mga pangarap at mga salita. Dito natututo tayong mabuhay upang ang mga adhikain ay hindi na malayong mga hangarin at maging tela ng kanilang sariling kasaysayan. Ang unang kawad ay nasa iyong mga kamay. Ano ang gagawin mo sa kanya?